Hey, Iyo. Kung special na appeal din sa akin si Pinoy kasi nagsasalta nga siya sa Filipino sa speeches. Hmm, oo. Filipino teacher ako eh. So parang na-appreciate ko yung merong presidente na gustong kausapin yung mga Pilipino sa language na naiintindihan nila. So sabi ko, Mm. interested ako maging parte ng ganyang klase ng trabaho. Okay. Ano yung would you happen to know kung ano yung parang thought process behind yung choice of using Tagalog ni Pinoy? Like, paano siya nangyari? Ano yung mga kwento that was going around dun sa Malacanang? Hindi ko alam exactly kasi 2013 na ako dumating eh, 'di ba? At Oo, oo 2010 nga. siya nagsimula ng term eh. Pero sa mga speeches ni Pinoy, isa yun sa mga unang decisions na ginagawa. Once Okay. in-approve ni Pinoy na Oo. pupunta siya dun sa event, ang next Mm. decision ay English ba o Filipino yung gagamitin niyang speech dun sa event. Okay. Okay? Usually English pag may mga ambassadors na present, may mga foreign businessmen na nandoon, English Mm. dapat. Pero Oo. ano, pag mahalaga na maintindihan ng mga Pilipino kung para saan to, bakit natin yung ginagawa, Filipino naman yung gagamitin na wika na language ni Pinoy dun sa kanyang speech. So, yun, hindi ko alam exactly kung paano nagawa yung decision, pero parang natural lang na depende sa audience, no, dahil nga ang mga Pilipino ang boss niya, kailangan na iintindihan ng mga boss niya yung mga sasabihin. Uh, Na-appreciate ko yun kasi gusto ko na mayroong presidente na naiintindihan ng mga taong pinaglilingkuran niya. Alam mo yun, so, Oo. makakapag-decide sila ng mas mabuti kung agree Oo. ba sila o hindi sila agree sa presidente. Tingin ko pinapatibay nun yung democracy natin kasi walang barrier na tignan mo tong leader natin, hindi natin maintindihan. O dahil Mm. nag-Pilipino siya, mas maraming nakakaintindi ng gusto niya sabihin sa Pilipino. And would you say that yung pagiging accessible ng kanyang liderato, how he approached leadership, how he approached governance, do you think that yung accessibility in using Tagalog, do you think that extended doon sa governance niya? Yung sa style of leadership niya? Oo, sa tingin ko ano lang siya, symptom lang siya nung bigger na pinanggagalingan ni Pinoy. Mm-mm. Nasanay na kasi tayo sa mga leader na ako yung masusunod, ako yung hari dito. Ganito yung gagawin natin, 1, 2, 3, 4, 5. Pero si Pinoy binaliktad niya eh. Sinabi niya sa mga Pilipino, kayo ang boss ko. At part nung, essential na part nung pamumuno na gano'n na ang mga Pilipino yung boss, ay kailangan naiintindihan ka ng mga boss. Oo. We're talking a lot about yung style ni Pinoy. And I'm sure this was things you learned over time as you spend time with him, no? Mm-hmm. Yung proof of concept ng kayo ang boss ko. Pero nung una mong na-meet, kasi you mentioned nag-meet kayo noong 2013, ano yung first impression mo kay Tito Noy? Um, Honestly, hindi ko masyadong naramdaman na magiging magka-vibes kami. Alam mo 'yon? Ah, Okay. Naramdaman ko yung generation gap, boomer, Okay. Oo. millennial ako, alam mo 'yon. Oo. Tapos unlike the other speechwriters na mas bata sa akin, nung dumating ako Mm. doon, medyo may edad na ako, so may sarili na akong pananaw sa buhay. Alam mo yan, medyo cynical na. Galing nga ako sa Akadim. academy. Oo. Tapos, hindi ko alam kung narinig mo yung joke, yung aircon humor versus kanal humor. Yes, Ah, oo, syempre. Medyo kanal yung humor ko. Si Pinoy, ang dating sa akin, aircon yung humor niya. Pero mukhang hindi naman sobrang aircon humor si Pinoy. Pero ganun yung bit-bit Yan yung ko. vibe. Oo, Ganun yeah, yeah, yung yeah. vibe nung una kaming magkita. Pero Mm-mm. ang ang ano, ang nagpalapit ng loob ko sa kanya kung Oo. nung nakita ko kung gaano siya kaseryoso sa trabaho niya. No? Okay. So, may mga joke time pag may downtime. Pero pag nandoon ka sa opisina, nararamdaman mo talaga na
Binabayaran tayo dito ng taong bayan. Hindi pwedeng tatamad-tamad ka, hindi pwedeng hindi mo alam yung ginagawa. Ang lahat nag-ooperate bilang best versions of themselves. Kailangan pagdating mo doon, pag-drop mo kay Pinoy, yung best version of yourself ang dadalhin mo doon. Kasi magtatanong siya ng mga difficult questions, tapos Mm. i, i, ididiin niya palagi para to sa mga Pilipino. Nandito ka Oo. kasi Yep. pinapasweldo ka ng taong bayan, ng mga Mm. boss natin. So hindi pwedeng lalamya-lamya ka, hindi pwedeng hindi mo alam yung ginagawa mo. So Oo. Bawal yung tamad. Oo. yung presence na gano'n, yung ganong klase ng leadership, yun yung na-appreciate. Parang ah yun yung lagi kong naaalala kapag binabalikan ko yung pagtatrabaho ko under Pinoy, na lahat talaga nagbibigay ng 100% nila. Kasi para sa taong bayan ginagawa nila. Ayun. I really like that, and na yung impression ko ngayon kay Pinoy. I mean, syempre you're speaking from yung perspective ng yung pagiging uh, being speechwriter ni Pinoy, being part of his team is he must have been a very inspiring leader. No, never ko siya na witness on the ground kasi I was very small at the time, no. Mhm. Pero I mean, based on your stories, yung mga stories ng ibang members of his cabinet, mukhang inspiring leader si Pinoy, and I think that's a critical feature of a good leader. Like kung hindi ka inspiring, parang it's hard to be a good leader. Mhm. No, or hindi ka good leader, period. Mhm. No. So aside from yung pagiging inspiring niya, how would you describe yung work style ni Pinoy? Like especially in particular dun when you're writing speeches with him. Kamusta siya? Ano yung vibes niya? Okay, Aside so from inspiring. na-mention ko na kanina na um, kailangan niya munang i-approve yung isang event para malaman Yes. na mag-speech siya doon sa event na yun. Okay, Mm. once na approve na yun, Oo. hihingi kami ng time sa office niya para makausap namin siya. Yun, isa din yun sa mga bagay na na-appreciate namin sa kanya. As in, binibigyan niya kami ng time para makausap ng directly tungkol doon sa mga speeches na gagawin namin Okay. para sa kanya. No, nababalitan kasi yung ibang presidente, nagbibigay lang ng instructions, tapos hindi siya nakikita ng speech writer niya. Pero si Pinoy, pupunta kami doon, ito po yung mga in-approve yung speeches, ito susulatin in Filipino, ito susulatin in English. Ano po ba yung input nyo dito? Yun yung tawag na humihingi kami ng input. So, Okay. nagkikwento siya, ano yung previous na engagement niya doon sa grupo na Okay. pupuntahan namin, or ano yung naaalala niya na ginawa para doon sa ganung klase ng sector, Oo. uh, or magbibigay siya ng personal niya na reflections tungkol doon sa topic na pag-uusapan. So, alam namin kung ano yung thinking niya tungkol doon sa topic. Hindi kami blind na magda-draft ng speech, no? Natanong na Okay. siya kung ano yung gusto niyang sabihin doon sa speech. And then, pagkatapos na i-draft na namin yung speech based dun sa input niya. Once na-draft yun, i-approve ni Kael, i-approve ni Sir Manolo, yung USEC ng office namin. Yes. Tapos, hihingi uli kami ng time kay Pinoy para makita niya yung speech. Usually, kung nakuha na namin yung gusto niyang sabihin, okay na yun, makikita namin siya sa event na mismo. Pero kung hindi pa, papaliwanag niya sa amin kung ano yung parts na hindi niya nagustuhan, ano yung parts na kulang pa. Ayaw niya ng speech na masyadong nagre-rely sa rhetoric. Yung puro Okay. chika lang. Gusto Oo. niya talagang basis, no? Parang Oo. alam niya kung Oo. kanino niya sisingilin. No, saan galing yung data na yan? Kung galing yan sa DSWD, ito na yung data last Mm. pausap natin yung group na yan, bakit ganun pa rin yung data, hindi ba tayo Okay. so may ganun, no? So napaka particular na, hindi pwedeng bola lang, hindi pwedeng Yes. Oo.
palipad hangin lang o laway lang ang puhunan, kailangan may laman palagi yung speech. No? Non-negotiable yun para kay Pino. Kapag gumagawa ka ng speech, meron ka dapat sinasandigan na data na pwedeng i-verify ng press, pwedeng i-verify ng mga ahensya para malinaw kung sino yung accountable dun sa mga sa mga bagay-bagay. And then kapag araw na ng event mismo, pupuntahan namin siya sa bahay pangarap, doon siya nag-stay. Pag maaga yung event, paggising niya, nandoon na kami, hinihintay namin siya. Nung una, kabadong-kabado ko kasi kami yung una makikita ng presidente. Alam mo yun yung pagbagong gising, hindi pwedeng galitin eh. Pagbagong gising ng tao. So, hindi kayo makakain kasi hinihintay namin yung final approval niya bago siya magbihis. Tapos pupunta na kami dun sa event. Pero eventually, nung nasanay na kami, nung nakuha na namin kung ano yung gusto niya sa speech, hindi na kami masyadong kinakabahan. Nakakapag-breakfast na kami dun sa bahay pangarap. Anong tawag dito? Ang sarap magluto kasi ni Nani, na Ate Yoli. Hindi ko alam kung na-meet mo sila. Pero sa bahay pangarap, may tagaluto si 75, si Pinoy. Tapos ang sarap nila magluto ng breakfast. So, excited din kami na pumunta doon. Kakain kami. Tapos pag nagising na si Pinoy, maglalabas na yan ng Coke, magsisindi na yan ng Yossi. Tapos babasahin niya iconic Coke and Yossi. Babasahin niya na yung speech. Wait, pare, ano yung linuluto nila doon sa bahay pangarap? Iba-iba. Medyo curious ako. Iba-iba, pero laging may sinangag, may mga daing, may mga hotdog, may mga itlog, ganun. Corned beef, yun. Ganun yung mga niluluto. Masarap. Mga OG breakfast foods ng Pinoy. So, you were mentioning a while ago, yung pagiging yung pagiging data-driven. I'd say that's a big principle he followed. No? Yung pagiging data-driven. And I'd say medyo tatak Aquino yon kasi ako very ma-data din ako. I like to think with logic and data. I don't like to just make decisions on a whim. Di ako sanay doon. Or with my feelings, no? Tapos, aside from that, I say that's parang guiding principle, guiding philosophy doon sa leadership. Aside from that, ano sa tingin mo yung mga ibang mga guiding principles or philosophies na ina-apply nyo as a team and ni Pinoy? Okay. Isa sa mga madalas na discussion points namin with Pinoy, yung language na ginagamit namin sa speech. Ako kasi creative writing major ako. Yung iba kong kasama sa speechwriters group, mga award-winning poets or essayists. So, meron kaming love affair sa malikhaing pagsulat. Ginagandahan mo yung pagkasabi ng mga bagay-bagay. Oo. Pero sinasabi sa amin palagi ni Pinoy, sa bibig ko lalabas itong mga salita na ito. Ako yung magbabasa ng speech. Ako yung haharap sa mga Pilipino. So, kailangan ako yung marinig nila kapag simula ko magbasa ng speech na yan. Kaya sabi din palagi, hindi tayo sasali sa palangka. Nakausapin natin ang mga boss natin. So, yung masyadong artehan. Huwag yung masyadong artehan yung mas mahalaga sa akin, sabi niya, na maintindihan tayo ng mga Pilipino kaysa palakpakan tayo dahil ang galing-galing nating magsulat. O lagi niya yung pinapaalala sa amin tuwing nagdraft kami. So, may mga metaphors, may mga phrasing na pinapabago niya kasi kahit maganda, hindi naman ganun yung metaphors. Hindi naman yun nanggaling sa experience niya. Or hindi naman nakikita ng ganun yung issue o kaya yung topic. It doesn't feel natural or it doesn't feel honest for him. Yes. So sabi niya, palitan nyo, ganito nyo i-render yan. Ganito yung articulation niyan. Kung ako yung papaliwanag niyan kasi ganito ko kita.
So may ganung philosophy. Mahalaga 'yon. Turning point para sa akin 'yun. Okay. Kasi doon ko naintindihan nung sinabi niya sa amin 'yon na hindi na ako writer para sa sarili ko. Kasi ang training ko creative writing I have something to express, meron akong vision na kailangang i-share sa mundo. Pero nung sinabi ni Pino, naintindihan ko na this is no longer about me. Okay. Tungkol na to kay Pinoy, nakaharap sa mga Pilipinong nagtitiwala sa kanya. So kailangan ang makapture ko yung thinking, yung emotions, yung sentiments ni Pinoy, hindi yung sa akin. So pinapakinggan namin mabuti kapag nagsasalita siya, panigkikwento siya, sa mga interviews niya, titingnan namin yung mga transcripts. Kapag nakikipag-interact siya sa mga cabinet secretaries, titingnan namin ng mabuti. Kasi ang isusulat namin ay speech para kay Pinoy, hindi speech para sa amin. So yung value doon is yung pagiging raw. Yung pagiging being true to yourself, being the words you speak must be true to who you are and must be true to your ability to connect with people. I mean, I think if anything, yung pagiging raw is what makes someone more popular. You know, when they're able to speak their mind, when they're able to speak what's really coming from their mind and what's coming from their heart. No, and I really appreciate that, you know, hearing about that from Pinoy because, you know, right now we live in a world where napakaraming mga sound bites coming from TikTok, coming from Facebook, coming from ChatGPT. Nakita mo yung prayer na dinasal na insert heartfelt message dito. Grabe naman, no? And if anything, a lot of these words are being said para maging viral. Because that's how the algorithms now work. Yung yung sa Facebook, yung sa TikTok, you know, the more intense your messaging is, the more impressive it sounds, the more engagement it will receive, the more viewer time it will receive, and the more reach, the more it will reach people. No? Parang it's a never-ending cycle that promotes yung extreme language and so on and so forth. So it's nice to hear that Pinoy was try to keep everything simple, no? And to keep everything concise and data-driven as well. Hey there, thanks for watching the highlights of the Hey EO podcast. If you enjoyed, why don't you like this video and subscribe to my channel? You may also watch the full episode by clicking the clip in the middle.